blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, you know, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. Kung galit sila, galit din ako. Hindi raw masisi ng Pangulo ang mga gustong magprotesta. Kung wala nga raw siya sa Malacanang, ay sasama siya sa lansangan. Puno na raw ang taong bayan dahil sa mga anomalya. Ang hiling lang ni PBBM, maging mapayapa ang mga rallyista. Sa September 21, babaha raw ng galit sa Luneta. Ang panawagan, ibalik ang ibinulsang pera. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Ilocano na inbag nga rabii, simulan na natin ang agenda. Pangulong Bongbong Marcos, suportado ang malakihang anti-corruption protest na gaganapin sa September 21. Publiko hinimok pang ilabas ang galit. Dating Supreme Court Justice Andres Reyes, hinirang na pinuno ng Independent Commission for Infrastructure. House Speaker Martin Romualdez hindi ligtas sa flood control probe ayon mismo sa pinsang si PBBM. Hiling na gawing state witness sina Curly at Sara Diskaya, dinepensahan ni Senador Rodante Marcoleta. SP Tito Soto at Justice Secretary Boying Remulla pumalag. Exclusive construction firm na nakakubra ng dose-dosenang kontrata sa Ilocos Sur, konektado raw kay former Governor Chavit Singson. SOJ Remulla at ilan pang opisyal ng gobyerno kinasuhan ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte. Ito'y kaugnay sa pagsuko kay FPRRD sa ICC. At comedy series na The Studio, big winner sa 77th Emmy Awards. Ang iba pang nagwagi kilalanin. We should all be angry. Nakikiisa si PBBM sa ikinasang protesta kontra korupsyon sa September 21. Anya, tama lang na magalit ang mga tao sa pangungulimbat ng pondo na para dapat sa mga proyekto ng gobyerno. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Ang anak ng dapatalsik ng People Power 1 na si late President Ferdinand E. Marcos, suportado ang pag-aalsa ng masa. Sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal, hindi raw masisisi ng sinuman ang publikong napupuno na ng galit sa korupsyon. Kaya nang matanong kung nababahala ba ang Marcos Jr. administration sa ikinakasang balawakang kilos protesta sa September 21, ang 53rd commemoration ng martial law, kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos. Ang dahilan, siya raw kasi ang nag-ungkat ng anomalyang ito, kaya iisa ang inaasam niya at ng taong bayan. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done.
Walang mali sa paniningil ng hustisya, lalo na sa anyay mga balasubas na nagbubulsa ng pera ng bayan. Bagamat kaisa ang Pangulo sa paghingi ng accountability sa mga salarin, dapat daw manatiling mapayapa ang mga pagkilos. Kung hindi, mapipilitan daw ang pulis na manghimasok para mapanatili ang peace and order sa September 21. Sinabi ito ng Pangulo nang italaga niya si retired Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Appointed rin ni former President Rodrigo Duterte si Reyes sa Korte Suprema noong 2017. Sa kabila ng haka-haka kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor, depensa ng Pangulo. Natural na investigador si Magalong kaya't siya ang napili nito para sa komisyon. Nagsilbi si Magalong sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP bago pamunuan ng investigasyon sa Mama Sapano incident noong 2015. Inulit din ng Pangulo ang kanyang pangako na walang makakalusot sa ICI kahit pa ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Ani PBBM, hindi kasi maniniwala ang tao kung hindi mo gagawin. Kaya't ang banta nito, no one will be spared. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa gitna ng public outrage dahil sa flood control scandal, tama raw ang desisyon ni PBBM na suportahan ang mga protesta. Pero dapat rin daw na may mapanagot ang administrasyon dahil kung wala, sa palasyo na rin magagalit ang mga tao. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Habang nasa DPWH, Kongreso at contractors pa ang galit ng publiko, para sa isang eksperto ang pahayag ni PBBM na magrally laban sa katiwalian ay dahil walang choice ang administrasyon kundi ligawan ng taong bayan. Malacanang should remember that anger is actually very volatile. So kung ang Malacanang doesn't at least provide or signal support doon sa September 21 rally or protest, no? I can assure you, magbabago yung direksyon ng outrage ng tao. And they don't want the outrage of the people to be directed at Malacanang. Historically, dahil sa Pilipinas nagmula ang peaceful revolution, mahirap daw sabihin kung hahantong sa pag-aalsa sa Nepal ang mga demonstrasyon sa Pilipinas. Pero ayon kay UP Diliman Professor Lester Balmatero, alam ng Malacanang na hindi imposibleng umabot ang galit ng mga Pilipino sa punto ng political violence, kaya't naninimbang ang palasyo sa mga tao. Dahil saksi raw ang mga Pinoy sa paniningil ng ibang bansa sa kanilang mga gobyerno, warning daw ito sa Malacanang na maging maingat sa mga aksyon nito. Sa ngayon, safe daw ang palasyo, pero Medyo maikli na rin yung PC nung taong bayan. Sabi ko nga, while tama yung desisyon na suportahan itong rally, itong protest na ito, it also raises yung expectation ng taong bayan. It raises the expectation that there should be parang concrete accountability. and because everything is political, anya Balmatero, ang 10-year scope ng Independent Commission for Infrastructure at ang pagbanggit na Duterte administration na nagpatanggal sa LGU Acceptance Certification, lumalabas na tinutumbok ng administrasyon ang mga Duterte. Ayon kasi kay PBBM, 10 years lang ang lawak ng ICI investigation dahil iyon lang ang hawak na records ng gobyerno gaya ng Commission on Audit. Pero malinaw ang rason na ito dahil lahat ng ahensya ay may paper trail kahit lagpas pa ng 10 taon. Tingin ko kung bakit yan 10 years because they wanted to cover the Duterte administration. They wanted to implicate, in fact, the people from the Duterte administration. Dagdag pa ng eksperto, ang pagsakay ng administrasyon sa mga mababangong personalidad gaya ng pagkakatalaga kay DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Special Advisor Benjamin Magalong, strategic move ng palasyo. Sa pagbabago ng Senate leadership at pagkakatatag ng ICI, nasa Malacanang daw ang alas sa ngayon. Pero ayon sa eksperto, isang trigger lang ang kailangan ng publiko para maibaling ang kanilang galit sa Malacanang, kaya dapat mag-ingat ang palasyo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Wala na raw makapipigil sa galit ng taong bayan. Tuloy na ang malawakang kilos protesta sa September 21 ayon sa mga organizer. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
Magsasanib puwersa sa darating na linggo, September 21, ang iba't ibang sectoral at religious groups para sa isang malawakang kilos protesta kontra korupsyon. Kasabay ito ng anibersaryo ng martial law at sa gitna pa rin ng lumalalim na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Inanunsyo ngayong araw ang hanay ng mga gagawing aktibidad na may temang Trillion Peso March. Sinabayan din ito ng white ribbon wearing na simbolo raw ng pagkakaisa ng taong bayan laban sa korupsyon. Umaapaw talaga yung galit ng taong bayan. Malaki po ang Metro Manila kaya ang rallies po natin strategically located, Quezon City, Luneta, para kung saan ka man, mayroon pong convenient po kayong mapupuntahan para sa magiging rally. Alas 9 ang simula ng programa sa Luneta at napagkasunduan ng mga grupo na sa People Power Monument sa EDSA magtagpo para anila sa main event pagdating ng alas 2 ng hapon. 15,000 attendees daw ang kanilang inaasahang makikiisa at patuloy nilang minomonitor ang bilang na ito. Maliban sa Metro Manila, simultaneous din ang pagkilos sa iba pang bahagi ng bansa, sa Baguio, Negros, Cebu, Bohol at Cagayan de Oro. We are respectful of all initiatives for as long as they're against corruption and they're conducted peacefully and with respect to all persons, properties, and the like. Ilan sa kanilang mga hinaing ay mapanagot ang lahat ng sangkot sa flood control scandal. Maibalik ang mga ninakaw umanong pondo mula sa bayan at tuluyang mabasura ang pork barrel system at maban ang mga contractor na konektado sa mga opisyal ng gobyerno. Pagtitiyak nila, walang bahid ng anumang kulay ang magiging protesta. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para sa kinakailangang permits para matiyak ang maayos na daloy ng kanilang mga aktibidad. Bukas sa lahat ng interesadong makiisa ang pagtitipon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Halos 1,000 pulis ang ipapakalat ng Manila Police District sa September 21. Bukod sa Luneta, mahigpit din nilang babantayan ang US Embassy, Liwasang Bonifacio, Menjola at Espanya, pati na rin ang DPWH Central Office at Malacanang. Maximum tolerance daw ang kanilang ipatutupad sa mga ralista. Regular police operation pa rin po yung ginagawa natin. Meron po tayong mga checkpoint at kumpleto po yun. Sa ngayon po, wala po tayong natatanggap na anumang banta. At kung meron man po, hindi po natin ito ikinikipit balikat. Magkakaroon po agad tayo ng assessment, evaluation. Titignan po natin yung level ng threat. Pero katulad po na nabanggit ko sa inyo, wala po na tayong natatanggap na anumang pong banta. Tila minamadali na ang konstruksyon ng ilang flood control project sa La Union. Nakatakda kasing mag-inspeksyon sa lalawigan si DPWH Secretary Vince Dizon at ang Special Advisor and Investigator ng Independent Commission na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Narito ang agenda report ni Dobby De Guzman. Base sa sumbong sa Pangulo website, ang flood control project na ito sa Barangay Gana, Cabala, Union ay nagkakahalaga ng 48.9 million pesos. Nai-award ito sa Villar General Construction and Supplies at tapos na sana noon pang February 16, 2025. Pero ayon sa mga residente, nitong mga nagdaang linggo lang bumilis ang konstruksyon. Walang project billboard sa lugar. Kapansin-pansin din ang bagong buhos na simento. Basta nalaman namin na inumpisaan na, ay pana. Sakaling matapos ang proyekto, hindi na raw mauulit ang perwisyong naranasan nila ng madalasang bagyong Emong. Kung makakahinga na ng maluwag si Mang Abraham, napapabuntong hininga naman si Mang Ferdinand. Sa kabilang bahagi kasi ng ilog ang kanyang bahay, kaya kapag ito'y umapaw, siguradong muli silang malulubog sa baha. Panay din ang overtime ng mga kontraktor ng flood control project sa Tubao, La Union. Inapuran na rin ang konstruksyon ng slope protection ng Nagilian, Cabala, Union Road. Nagkakahalaga ito ng 241.2 million pesos. Base sa sumbong sa Pangulo website, ang proyektong ito ay dapat tapos na noon pang October 1, 2023.
Ayon sa mga residente na nagsusumbong sa Bilyonaryo News Channel pero tumangging magpakilala dahil sa pangamba sa kanilang seguridad, bumilis ang trabaho nang ihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na siya magsasagawa ng inspeksyon sa La Union kasama si Baguio Mayor Benjamin Magalong. Anila, kung mareremedyohan ang mga palyadong proyekto, mukhang mahirapan silang remedyohan ang guni-guning flood control project sa Barangay Lasud, Cabal, Union dahil walang naitayo ni isang bakal. Sinikap ng BNC na makuha ang pahayag ni DPWH Region 1 Director Engineer Ronel Tan, pero kailangan daw munang humingi ng permiso mula sa DPWH Central Office. Hindi rin sumasagot sa text at tawag si La Union District 2 Engineer Gil Lorenzo. Sa Baguio City, sama-sama sa pagtakbo mga kabataan para ipanawagan ang pagtindig laban sa korupsyon. Siyempre sa mamamayan naman ay tuloy-tuloy tayong mag-voice out at magalit dahil bilyones po ang ninanakaw sa pera ng mamamayan habang araw-araw na naghihirap ang mga Pilipino. Kaya magsama-sama po tayo. Umaapila rin sila sa mga opisyal ng gobyerno na makonsensya sa laki ng ninanakaw sa kaban ng bayan. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City. Ang masaya sana ang bakasyon ng mga turista na uwi sa trahedya. 2 nawawala pa dahil sa pagbaha sa Davao City nitong weekend. Narito ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Dating pito ang nasagip 2 ng mga nagpatuloy na hinahanap matapos ma-stranded sa gitna ng sapa ng biglang tumaas ng tubig at gumagasa mula sa Asik-Asik Toll sa Baguio District, Davao City linggo ng tanghali. Ayon sa Davao City Police Office, magandang panahon na umakyat sa tolls ang mga batang umakyat at naligo pero inabutan sila ng malakas na ulan. Mabilis tumaas ang tubig kaya hindi sila nakatawid sa sapa. Dahil sa epekto ng low pressure area, binaha rin ang ilang lugar sa lungsod nitong Sabado ng gabi. Sa mga post sa social media, nagmistulang ilog ang kalsada sa New Iculan Village, Bago Shiro at Tubok District. Tumilang man ang ulan, malakas pa rin ang agos ng tubig sa National Highway. Kita sa video ang pagdaloy ng tubig mula sa may tubahan. So karon nagbaktas ko, nag-snow karon diri sa Mintal. Oh my God! Nag-snow diri nga side. So moon yung sitwasyon karon diri sa Mintal no, ambot kung unsay problema ani sa kuan ba ni siya? Basig barado ang creek ani. Sa Facebook Live sa baha ni Rica Jane Sanchez Padillos nitong weekend, mauwi na siya sa Mintal pero na-stranded dahil sa baha. Ang tinuturang dahilan ng pagbaha ay ang pag-apaw ng creek. Posted sa social media ng barangay o Baragasang Putik at baha sa Matina. Pasado alas 11 ng gabi nang nagmustulang lupa ang baha, dahilan para makabalik ang mga residente kanilang tahanan. Wala pang payag tungkol sa pagbaha si ating Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte o ang kapatid niya si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Una nang sinabi ng DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na ang 51 billion pesos ang nakuha ng distrito ni Congressman Pulong para sa flood control project nitong huling 3 taon ng administrasyon ng kanyang amang FRRD. Isa ang Abante Radio Davao na nakasilip sa report mula sa DPWH sa taong 2020 hanggang 2022, kung saan halos 50 billion pesos ang halaga ng mga proyekto ni Congressman Pulong. Kasama rito ang flood control project, Biada, Costa Road at iba pa. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Pumalag si Senador Dante Marcoleta matapos tablahin ang kanyang hiling na gawing state witness ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Partikular niyang niresbakan si Senate President Tito Soto at Justice Secretary Boying Remulla. Yan ang agenda report ni Hannah T. Bakit po nila ginag-judge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng mag-judge, not even the Senate President.
Natwiran si Senator Rodante Marcoleta tungkol sa pagsulong niya ng witness protection para sa mga diskaya. Hindi kasi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang request niya last week para ilagay sa witness protection program ang mag-asawang sina Sara at Curly. Para kina Soto at Justice Secretary Boying Remulla, kailangan daw munang ibalik na mag-asawa ang kinuha nila sa gobyerno at dapat hindi sila mamili sa mga pahayag tungkol sa flood control scandal. Sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the Senate President. Pinuna pa ni Marcoleta si Remulla dahil bago pa man daw kumanta ang mag-asawa, may naging pag-uusap na raw sila tungkol sa paglitaw ng witnesses na kalaunay sinuportahan ng kalihim. Alam nyo naman si Secretary Boying Remulla, matalik kong kaibigan yan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Hindi rin nakaligtas si Soto sa pasaring ni Marcoleta. Ako nga pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjans eh. Sapagkat alam ko yung mga diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Inisa-isa niya ang di umano'y patama ni Soto sa kanya bilang dating Senate Blue Ribbon Committee Chair. Nitong nakaraang linggo, dumaan sa kudeta ang Senado nang palitan ni Soto si Senator Cheese Escudero sa liderato, dahilan para mapalitan din ang committee chairmanships. Bago ito, tinawag siyang hindi magaling mag-imbestiga. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Inakusahan din ni Soto na edited daw ang affidavit ng Diskaya couple na siyang naglantad ng mga mambabatas na umano'y tumatanggap ng kickback sa projects nila. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Mariing itinanggi ni Senate President Tito Soto na may kinalaman sa Pasig City mayoral race ang hindi niya pagpirma sa witness protection request ng mag-asawang Diskaya. Yan ay matapos sabihin ni Senador Rodante Marcoleta na kalaban kasi ng mga Diskaya ang pamangkin ni SP na si Pasig City Mayor Vico Soto. Muling idiniin ng Senate Chief na para isasailalim sa witness protection program ang mga Diskaya, kailangan muna nilang ibalik ang pondo na umano'y ninakaw nila. That is completely false sapagkat wala sa lugar. Paano mong gagawing witness protection program magkakaroon ng immunity yung bilyon-bilyon ng ninakaw sa gobyerno, allegedly? Paano mo gagawin yun? Tapos ayaw isole. Tulad ni SP Soto, hindi rin pinalagpas ni Justice Secretary Boying Remulla ang mga hirit ni Senador Marcoleta. Anya, magkaibigan sila ni Marcoleta pero kailangan dumaan sa tamang proseso ang sino mang mag-a-apply para sa witness protection. Sana rin daw may recording ang senador tungkol sa naging pag-uusap umano nila tungkol sa mga Diskaya. There's a 15-year history from the person of the contractor. We have to have a forensic accounting of everything that's happened. We have to evaluate the readiness of the person to be a state witness. We have to look at the whole truth and veracity of all the statements made. You do not create a state witness just like that. It doesn't happen that way, that because somebody asked you and you're good friends, that it will happen already. It has to go through a process. Hindi pa man nag-iinit sa upuan si Senate President Tito Soto. Usap-usapan na ang umano'y panibagong kudeta sa Senado. Pero may paglilinaw ang mga senador. Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
Wala pang isang linggo sa pwesto si bagong Senate President Tito Soto, umugong nitong weekend ang umano'y pagpapalit na naman sa liderato ng Senado. Pero tinawag ni Senador Amy Marcos na fake news ang napabalitang muling pag-takeover ng dating mayorya kung saan si Senador Alan Peter Cayetano ang iuupong bagong Senate President. Paglilinaw niya, hindi sa kampo ng kasalukuyang minorya nagmula ang issue kundi mismong sa liderato ng Senado. Di naman ang galing sa amin eh. Di ba? What about, ma'am? Hindi yung sinasabing fake news. What are you asking? Di ba yung sinasabi mong fake news na magkakaroon ng kudeta ng kudeta? Walang pinag-uusapan na ganun. Ang pinag-uusapan lang namin is staying alive. Matipid naman sa sagot si Senador Rodante Marcoleta sa nababalitang counter-kudeta sa pangunguna umano ng Duterte Black. Hindi ko naman alam yan. Hindi naman ako chismoso. Sang-ayon naman si Senador Amy sa pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na huwag ismulin ang minorya. It's the largest minority in the recent history of the Senate. Sabi ni Senate President Tito Soto, ang pagiging SP nakasalalay sa tiwala at suporta ng mayorya. Kanina, isinagawa ang kauna-unahang majority caucus pero 3 ang hindi nakadalo na may balido naman anyang dahilan. The Senate President is always in office because of the trust and confidence of his colleagues. We serve at the pleasure of our colleagues. So if there are majority of the members of the Senate who want a different Senate President, what can we do? So be it. The minority always wants to be the majority never wants to be the minority. Pero nung sinasabi niyo nung Thursday na may balak kami, nagmi-meeting kami about our agenda. Isang linggo ngayon nang magulantang ang dating liderato ng Senado sa kudeta na muling nagluklok kay Soto bilang Senate President. Sa ngayon, 15 ang bilang ng mga nasa mayorya ng Senado, 9 naman ang nasa minority. 4 lang na senador mula sa mayorya ang babaliktad, mababago muli ang komposisyon ng liderato sa Senado. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Tinawag na Comedy of Errors ng DILG ang kaso ng pagdukot sa Filipino-Chinese businesswoman sa Quezon City. Dinala kasi siya ng mga sospek sa bangko para mag-withdraw, dahilan para ma-corner sila ng mga pulis. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Case closed o solved na ang pagdukot sa babaeng negosyanteng Phil-Chinese sa Quezon City noong September 2. Bagaman tuloy pa ang investigasyon. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, malaking bagay na inquested na ang 11 sospek at nasampahan na ng kaukulang mga kaso. Merong insider ang mga sospek sa pagdukot at ipinatutubos ang negosyante sa halagang 150 million pesos sa pamilya. Lumabas kasi na isa sa mga sospek dating empleyado ng biktima. Lumalabas po meron kasi kung tutusin po, hindi magmamaterialize na magkaroon ng isang insidente kung wala po tayong alam sa galaw or routines ng ating magiging victim. So malamang sa malamang po meron. Kung yung tipster, meron po yan, but kung sino dun sa 11, hindi po natin ma-establish. 500 million ang unang hininging ransom ng mga sospek bago ibaba sa 150 million. Pero tila nainip ang 3 sa mga sospek nitong September 11 at nagsarili ng lakad. Dinala nila ang biktima sa isang bangko para mag-withdraw ng 8.1 million na naging mitsa para siya ay mailigtas. Arestado ang 3 na sinundan ng pagkadakip sa 2 pang kidnapper. Kinabukasan, September 12, natimbog na rin ang 6 pa nilang mga kasabwat. Inaalam pa kung sino ang mastermind sa kidnapping at kung sangkot din ang mga sospek sa pareho o iba pang krimen. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Matapos ikulong sa Pasay City Jail, dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez balik Senado na. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo sa EDSA Boni MRT Station. Konting pasensya lamang po dahil gapang na naman ang mga sasakyan sa northbound lane. Balik Senado si dating DPWH Bulacan Assistant Engineer Bryce Hernandez matapos ikulong sa Pasay City Jail. Siya'y nakatakdang iharap sa Blue Ribbon Committee sa pagdinig sa flood control scandal sa Huwebes. Ang tanong, kakanta kaya siya? Sino na namang mga pangalan ang lalabas? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. When the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi and po. illegal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for immediate suspension? Session suspended. Ang mainit na sagutang yan ni na Senate President Tito Soto at Senador Rodante Marcoleta sa plenaryo sa Senado noong Miyerkules ang nagbunsod kaya na ilipat sa Pasay City Jail si Engineer Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center. Dahilan para maghain siya ng petition for a writ of amparo na sinagot naman ng Senado noong Biyernes. Umaga ng Lunes, lumiha mga abogado ni Hernandez kay SP Soto at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at hiniling na manaig ang katarungan at pagiging patas para kay Hernandez na ninanais na maibalik sa Senado. Bagay na pinagbigyan ni Soto. Kaya matapos ang pagdinig sa Pasay City Regional Trial Court, binalik na siya sa Senado. Bagay na sinang-ayunan ni Senador Marcoleta. Hindi maganda, talaga naman dito siya dapat. Baka naisip nila na talagang dapat sa Senado talaga. Pero ang kasamahan niya sa minorya na si Senador Joel Villanueva, nawiwerduhan daw sa desisyon ni SP Soto na ibalik sa detensyon ng Senado si Engineer Hernandez. Tanong pa niya, si Bryce na naman ang nasunod? Para naman kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, tila wala ng Senate rules at si Hernandez na ang nasusunod. Do we now have a Senate na walang rules? O meron din bang rules? Paano siyang nasunod sa PNP Custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya nga yun eh. Di ba? So it's maling opinion. Magugunitang pinangalanan ni Hernandez sina Senators Villanueva at Jinggoy Estrada sa kanyang pagtestigo sa Kamara noong nakaraang linggo. Bagay na mariing itinanggi ng dalawang senador. Dati nang sinabi ni Hernandez na ayaw na niyang bumalik sa Senado matapos niyang idawit sina Villanueva at Estrada. Pero nagkaroon daw siya ng renewed faith sa pamumuno ni Soto at Lacson. Sa Huwebes, muling ihaharap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing si Hernandez at inaasahang matatalakay ang mga pasabog niya sa Kamara noong nakaraang linggo. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Pinagpapaliwanag na ng COMELEC ang kontratistang si Lawrence Lubiano. Isa si Lubiano sa mga campaign donor ni Senador Cheese Escudero noong 2022. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Opisyal nang inimbitahan ng Commission on Elections si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction Corporation, na magpaliwanag patungkol sa kanyang 30 million peso donation kay Senator Cheese Escudero noong 2022 campaign. Ayon kasi kay COMELEC Chairman George Garcia, may posible itong paglabag sa Omnibus Election Code Section 95 kung saan ipinagbabawal ang contributions mula sa isang tao o kumpanya na may hawak na mga kontrata sa pamahalaan. Una nang umamin sa isang congressional hearing sa Lubiano na nag-donate siya ng milyon-milyong piso para sa kampanya ni Escudero dahil daw sa paniniwala niya sa public service track record ng senador. Si Escudero umamin din at sinabing kaibigan niya si Lubiano. Pero ayon kay Chairman Garcia, kinakailangan din daw nilang kunin ang formal affidavit ni Lubiano para sa kanilang sariling case build-up. Yung COMELEC, ang pakikinggan po niya ay criminal case. Alam po natin, iba ang ebidensyang required sa criminal case sa ordinaryong mga pagdinig katulad ng administrative na kaso. Substantial evidence lang po ang kailangan doon. Sa criminal cases po, ang kailangan sa korte para makonvict ay evidence of guilt beyond reasonable doubt. May possible defense na rin daw na inaasahan ng COMELEC mula sa kontratista.
Nakarating na rin po sa amin yung maaaring depensa na ibigay ng mismong kontraktor at saka siyempre ng mismong kandidato, at ang sabi ay ito po na ibigay in private capacity. So yun po yung mga katanungan na gusto naming alamin. Ayon kay Chairman Garcia, agad na ring padadala ng imbitasyon si Senator Cheese oras na makapagbigay ng kanyang official statement o position paper si Lubiano. Dagdag pa niya, marami pa raw pagpapaliwanagin sa mga susunod na linggo habang sinusuri ng COMELEC ang mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isinumite sa kanilang opisina. Sa kasalukuyan, nasa 52 contractors na ang nasa listahan ng poll body na nag-donate sa mga kandidato noong 2022 elections. Kabilang daw dyan ang mga kontratista ng public works, services at mining companies. Sakaling mapatunayang lumabag sa batas, mahaharap ang akusado sa isang election offense na may karampatang parusa na 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Para sa agenda, Joash Manimban, Billionaire News Channel. Aprobado ng ilang business group ang pagbuo ni PBBM ng Independent Commission on Infrastructure. Alamin natin ang sentimiento ng business community sa agenda report ni Paulo Barcelon live sa Mandaluyong City. Paulo, ano ang sabi ng mga negosyante sa independent investigation sa flood control scandal? Willard, giit ng mga business group ay kailangang mapalakas ng gobyerno ang kumpiyansa ng mga negosyante pagdating sa mga transaksyon sa gobyerno. Suportado ng Makati Business Club ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure na sisilip sa flood control scandal. Ayon kay MBC Executive Director Rafael Apa-Ongpin, tiwala sila sa kredibilidad ng mga miyembro ng komisyon gaya ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na may malawak na karanasan sa public at private sector. Si Singson ay minsang naging bahagi ng Metro Pacific Investments Corporation ni ultrabilyonaryo Manny V. Pangilinan matapos ang termino niya sa DPWH noong Aquino administration. We've actually been working with him on this issue. No, he's a member of, the various budget initiatives to see how we can fix the budget process so that we avoid these sort of insertions. Iginiit din ni Ongpin na dapat linisin ang bidding process para maengganyong pumasok sa government bidding ang mga kontraktor na kalidad gumawa ng proyekto at may track record na sa government projects. We have to ask ourselves why. Why isn't it that we would get a DMCI, an EEI, a Megawide, and so on, kind of bidding for these projects? The answer is obviously because they don't want to be involved in the corruption. It's a very corrupt process, and that makes it. From a business standpoint, it's already unethical or whatever. It's illegal. Sinabi naman ng Federation of Philippine Industries, dapat non-negotiable ang pagsunod sa Philippine National Standards. Ayon kay FPI Chairperson Elizabeth Lee, tanging ang pagsunod sa pamantayan sa semento at bakal ang makapagtitiwala ng matibay at ligtas na infra para sa publiko. Samantala, sa isang ulat ng Billionario.com, iginiit ng PCCI Vice President for Trade na si Brian Ang na dapat sulitin ng Pilipinas ang pag-avail ng Overseas Development Assistance o ODA para sa mahalagang proyekto. Aniya, may mahigpit na quality standards ang mga dayuhang pautangan. Halimbawa na lang, tinitiyak ng Japan International Cooperation Agency o JICA na Japanese contractors ang humahandle ng mga proyekto na sila ang nagpondo. Iginiit naman din ng MBC na mahalagang maipakita ng taong bayan ang kanilang saloobin at kaisa rin sila sa panawagan ng taong bayan para sa mas maayos na pamamahala at pagpapalakas sa ease of doing business para maiwasan ang katiwalian. Willard, nakausap din natin kanina si PCCI Chairman Emeritus at ECO President Sergio Ortiz Luis at kanyang sinabi sa ating panayam na sana raw ay mabilis ang maging impact nitong bagong tayo o bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure. Ani Ortiz Luis ay may mga naririnig siyang mga miyembro ng business community na humihiling na sana raw yung bilis ng aksyon na yan within 2 weeks, Willard, ay may mapanagot na lawmaker, whether it's a senator or a member of the House of Representatives, sana raw ay may mapanagot upang magpatuloy o mabigyan ng kumpiyansa
ang gobyerno mula sa business community tungkol nga dito sa nangyayaring flood control scandal. Samantala, nandito tayo ngayon sa anniversary nga ng Anvil Business Club. So inaantay natin yung kanilang mga officers na magbigay din ng pahayag tungkol nga dito sa bagong independent commission. At dumaan dito kanina si Secretary Frederick Go, ang Presidential Advisor for Investment. Gayon din ang bilyonaryong si Isidro Consunji. Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon, live mula sa Mandaluyong City. Buo na ang Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control scandal. Pero may agam-agam ang isang bagong grupo rito. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonso. I would have preferred somebody like Chief Justice Renato Puno. Si Justice Reyes na naman, sabi ni Kong Eric, in-appoint ni Duterte Pero in-appoint naman ni BBM, so maybe cancel na. He can decide impartially. They could have done better. Yan ang naging pahayag ng bagong anti-corruption group na Artikulo 11 kanina. Patungkol yan sa pagkaka-appoint kay retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson ng Independent Commission for Infrastructure. Anila, wala raw itong gaanong civic participation. Pero bibigyan daw nila ito ng benefit of the doubt at nananawagan na dapat umabot ang kanilang investigasyon hanggang sa Office of the President kung saan dumaan at pinirmahan ang national budget. Siya ay parang gulat na gulat. Samantalang buong karir niya bilang governor, congressman, senador, alam niya na hindi na bago itong sabi kanina ng Pangulo, if I were not the President, I will be in the streets. Ang sabi naman natin, paano ka magiging kasama natin sa lansangan kung ang gobyerno mo ay sangkot sa cover-up? Giit din ng grupo, hindi dapat makontento ang mga Pilipino na may makulong lang. Dapat ay mabawag din ang political dynasty sa bansa. Sa darating na September 21, bukas daw sa lahat ang gaganaping protesta. Anila, walang kulay ang paniningil sa korupsyon, pero may paalala sila sa mga dadalawang Duterte supporters. We should just be careful dahil ang panawagan nila dito sa September 21 rally, no? Tama yung laban sa corruption, pero ang panawagan yata nila, resign Marcos or Marcos resign. Eh syempre may political agenda sila. Ang political agenda para maging presidente si Sara. Sa ngayon, hindi kasama sa panawagan ng Artikulo 11 ang pagbaba ng Pangulo sa pwesto. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Naniniwala naman ng trillion peso march na dapat bigyan ng papel ang civil society groups sa binuong independent body ni PBBM. Ayon sa tagapagsalita nitong si Kiko Aquino D, wala silang problema sa mga itinalagang opisyal, pero dapat daw na may mamagitang boses na sisilip sa naungkat na katiwalian sa gobyerno. Si Aquino D ay apo ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ang mahalaga po para sa aming grupo ay yung sangkot kasi sa issue ay mula sa executive branch, mula sa judicial branch. So saan po pwedeng magmula yung pagbalanse dito? Sa tingin po namin, akma na mas maganda sana kung nagkaroon ng representante yung civil society dito. Inilabas na ang updated na listahan ng committee chairmanships ng bagong Senate minority. Ang napatalsik na Senate President na si Senator Chis Escudero, hawak ang Urban Planning, Housing and Resettlement Committee. Si dating Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta, mananatili namang pinuno ng Trade Panel. Kay Senador Joel Villanueva ang Banks and Financial Institutions. At kay Senador Jinggoy Estrada ang Local Government Committee. Kay Senador Bato de la Rosa naman ang Civil Service. Habang hawak ni Senador Robin Padilla ang Cultural Communities at Public Information and Mass Media. Si Senador Amy Marcos pa rin ang Foreign Relations Committee Chair, habang si Senador Bongo ang sa Sports at Youth Committees. Kumbinsido si Justice Secretary Boying Remulla na may humaharang sa kanyang ombudsman bid. Isa si Remulla sa mga kinasuhan ni Davao City Acting Mayor
Baste Duterte dahil sa umano'y iligal na pag-aresto sa kanyang ama na si FPRRD. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Formal na nagsampa ng patong-patong na kaso si Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban sa ilang opisyal ng gobyerno ngayong araw. Kaugnay ito sa pag-aresto at pagsuko sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC noong March 11. Si Attorney Israelito Torion ang naghain ng reklamo ni Baste sa Office of the Ombudsman for Mindanao sa Davao City. Kasama sa mga respondent sina DILG Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Defense Secretary Gilbert Teodoro, National Security Advisor Eduardo Anyo, at dating PNP Chiefs Nicolas Torre III at Romel Marbil. Sinampahan sila ng mga kasong kidnapping, arbitrary detention, qualified direct assault, expulsion, at usurpation of judicial functions na nasa ilalim ng revised penal code. Kinasuhan din sila sa umano'y paglabag ng anti-graft and corruption practices sa ilalim ng Republic Act 3019. Pero para kay SOJ Remulla, forum shopping lang ang ginawang panggigipit ni Baste. It's meant to actually to try to shoot down my aspiration to be the ombudsman of this country. They want to make it impossible for the JBC to get the requirements that they have to submit. Just let it be. I will roll with the punches. Sa isang Viber message sa Billionario News Channel, sinabi naman ni SILG Remulla na hindi pa niya nakikita ang reklamo ni Baste. Pero hahayaan na lang daw niya ang kanyang mga abogado na harapin ito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Kasabay ng first anniversary ng hawakan ng pribadong sektor ang NAIA, on the way ng isang makabagong teknolohiya para gawing mas mabilis at madali ang pagbiyahe sa paliparan. Alamin kung ano yan sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Ibinida ng New NAIA Infracorp o NNIC ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang isang facial recognition system sa paliparan bilang bahagi ng modernization nito. Developed by Collins Aerospace, magbibigay daan ng teknolohiya para sa contactless na check-in, bag drop, security screening at boarding. More seamless. Here's how it works. Maaaring mag-check-in ng mga biyahero sa counter o sa self-service kiosks. Sa counter, kailangan lang i-present ang passport at booking reference, kukuhanan ng litrato at ibibigay na ang boarding pass at baggage tag. Sa kiosks naman, kailangan lang iscan ang passport, ilagay ang booking details at makukuha na ng sistema ang biometrics ng pasahero. Mula roon, seamless na ang proseso. Sa bag drop, security at boarding, face scan na lang ang kailangan. Aminado ang NNIC na malaking issue ang data privacy. Pero pagtitiyak ni Kit Suli ng ICT department ng kumpanya, strict protocols are in place. Everybody's concerned about personal data and we've addressed that already. All your biometrics are deleted right after the aircraft is departed. So we don't keep your data. We're not interested in that and your data is fully protected. Kasabay ng rollout na ito ang first full year ng pamamahala ng NNIC sa NAIA. Sa nakalipas na taon, sinabi nitong may mahigit 51 million passengers at higit 283,000 flights sa NAIA, 6% pagtaas sa air traffic kumpara sa previous year. Umabot din sa 92% ang on-time performance ng NAIA sa isang araw, bagong record na bunga ng mga reforma sa airside operations. Mas marami na rin ngayon ang domestic and international flights kung saan may 47 airline partners na nag-ooperate. Sa loob ng mga terminal, upgraded na rin ang mga pasilidad mula sa mga upuan, trolley, restrooms, pati na rin ang mabilis na Wi-Fi. May OFW lounge na rin sa Terminal 3 at soon magkakaroon din ng ganito sa Terminal 1.
Tinatrabaho ng NNIC ang mga ISO certification at sustainability goals, from implementing green airport policies to removing over 266,000 tons of waste and silt from nearby waters to help ease flooding. Tumaas din ang terminal fee sa NAIA, pero depensa nila, isa pa rin ito sa pinaka-affordable sa Asia. Mula takeover, nakapag-remit na ang NNIC ng higit 48 billion pesos sa gobyerno, kabilang na ang 30 billion peso of front payment with 82% of NAIA's revenues going to the state. Sa isang pahayag, sinabi ni RSA na ang teamwork, discipline at dedication ng mga empleyado nila ang rason sa magandang turnaround na ito. Dagdag pa niya, committed silang ipagpatuloy ang initial gains at i-modernize ang NAIA. Once considered among the world's worst airports, tila unti-unti nang bumabangon ng NAIA, one phase at a time. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Abiso sa ilang Toyota vehicle owners, may special service campaign para sa inspection o replacement ng front passenger airbag inflator ng 4 nitong modelo. Kabilang dyan ang halos 60,000 Vios at higit 19,000 Corollas. Kasama rin ang higit 2,000 Yaris models at 913 Alphard units. May special service campaign din para naman sa driver side airbag inflator ng ilang RAV4 models. Kung hindi mapatitignan ang mga modelo, sinabi ng Toyota na maaaring pumutok ang mga airbag inflator at maaaring makasugat ang paglipad ng mga matutulis na bakal. Magbibigay ang Toyota ng notification letter sa mga apektadong owner at tiniyak na libre ang serbisyo. 3 opisyal ng DPWH Bulacan nasangkot sa flood control scandal, sibak na sa pwesto. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tuloy ang crackdown ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sibak na sa pwesto ang 3 empleyado ng 1st District Engineering Office ng Bulacan. Hindi na rin sila maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Sisiguraduhin po ng Pangulo at natin na ang mga kailangang managot ay dapat managot. Opisyal ng sinibak sa pwesto ngayong araw ang 3 opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sangkot sa flood control scandal. Sina former Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza at ang accountant na si Juanito Mendoza. Kabilang ang 3 sa umano'y Bulacan Group of Contractors o BGC Boys na isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ayon sa pinirmahang dismissal order ni DPWH Secretary Vince Dizon, guilty sa patong-patong na administrative offenses sina Hernandez. Kabilang dyan ang disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Una nang binanggit ni Secretary Dizon sa isang press conference noong Biyernes na umpisa pa lamang ito sa paglilinis ng hanay ng DPWH. Matapos ang naunang dismissal ng umano'y flood control kingpin na si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara.
umasa po kayo na upon the directive of the President himself, tandaan natin, ang Presidente mismo ang nagsimula nito nung nagalit siya sa SONA. Ang Presidente po mismo ang bumaba sa ating mga komunidad at in-inspect mismo para makita niya sa sarili niyang mata yung mga pinagagagawa dito sa mga proyektong ito. Kaakibat ng dismissal order, perpetually disqualified from holding public office na rin ang 3 dating opisyal ng DPWH. Forfeited o hindi na sila makatatanggap ng retirement benefits at kanselado na rin ang kanilang civil service eligibility. Nahaharap din ng 3 kasamang iba pang DPWH officials at contractors sa reklamo sa Office of the Ombudsman. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nanghihinayang si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa bilyones na nasayang umano dahil sa mga questionabling flood control project sa lungsod. Ayon kay Belmonte, tumaas na sa 331 ang bilang ng flood control project na nadiskubre nila mula sa 254. Ang price tag, 17 billion pesos. Ganun pa rin ang problema, mga proyektong may multiple phases, ang iba naman kulang sa detalye. Hinaing ng mayor, malaking tulong sana ang 17 billion para punan ang mga kulang sa syudad. Ang kabuuang halaga ng 331 flood control projects na ito, 17 billion pesos. Malayo na sana ang inabot ng halagang yan. Nalutas na sana natin ang classroom shortage sa lungsod na 5,300 at magkakasurplus pa. Sa usaping primary healthcare facilities, aabot na sana sa 350 PhilHealth accredited centers ang naitayo kung ito ay nagamit para dyan. Kung naging pabahay naman ito, katumbas na sana ito ng 14,167 housing units para sa aming informal settler families. Sinubukang mag-commute ni Acting Transportation Chief Giovanni Lopez kaninang umaga sa Commonwealth Avenue. Nakailang beses siyang sumubok bago makasakay sa punuan na bus. Inakyat din niya ang tinaguriang Mount Kamuning na nakatakda ng gibain oras na matapos ang bagong commuter-friendly bridge na konektado sa busway. Sumakay din siya sa MRT at inanunsyo sa mga pasahero na available na ang student beep cards na may 50% discount sa Sabado, September 20 na dapat sana ay ngayon ang rollout. Pagmamove na natin para at least hindi lahat ng mga estudyante weekend para Monday makapasok wala na hindi na kayo manta. Sa lahat naman ng estasyon. Matapos ang ganyang challenging experience, pangako ni Lopez na aaksyonan ng DOTR ang mga problema sa pagbiyahe. Ipinag-utos din niya ang pag-commute ng mga opisyal ng road and rail sectors nang hindi bababa sa 1 beses kada linggo. Pinangunahan ni PBBM ang makasaysayang paglulunsad sa City Core Solar Batangas 1 facility. Ito raw ang pinakamalaking renewable energy power plant sa Batangas at unang solar baseload power plant sa Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. The first baseload solar power plant is now in the Philippines. Inilunsad ng City Core Renewable Energy Corporation o CREC ang City Core Solar Batangas 1 ngayong araw sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang CS Batangas 1 ay isang 197 megawatt peak solar power plant na may battery energy storage system, kaya't kaya nitong mag-supply ng lampas sa peak solar hours na 10 a.m. to 2 p.m. I'm happy to announce that City Core Megawatt Group has once again delivered on time and on target. A project worthy of a first world Philippines. City Core Solar Batangas 1, where solar never sleeps. The first solar power plant in the Philippines. Binago raw ng kanilang energy storage mechanism ang kapabilidad ng mga planta sa Pilipinas. Kung noon, napipilitang mag-rely sa fossil fuel ang mga grid sa bansa dahil sa kakulangan sa iba't ibang paraan ng pag-iimbak ng energy, ngayon hindi na lang pang daytime ang mga planta natin. Ang kampanya na CREC para sa clean energy, makakabawas lang naman ng halos 2.8 billion tons of carbon emission kapag lumarga na ang 11 facilities nito sa Pangasinan, Pampanga, Batangas, Quezon at Negros Occidental.
Occidental. By the end of 2025, ang kayang supplyan ng CREC 800,000 households. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang nagawa ng CREC. With the advent of actual, reliable, and viable energy battery technology, we can now get around that problem. We can now get around that weakness of renewable energy because the battery technologies will be able to collect power and to continue to provide that power even when there is no sun. Ang punto ng CREC, hindi imposible maging baseload power ang solar energy at abot kaya ang pagsusupply ng kuryente gamit ang pure renewable energy. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manny Pacquiao nagbigay pugay kay late British boxing icon Ricky the Hitman Hatton. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Payday Monday. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Magkasama ang isinusulong ng DepEd at DSWD ang Tara, Basa tutoring program sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layo nito na maturuan ang mga estudyanteng nahihirapang magbasa. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo live mula sa University of Makati. Lyja, anong latest dyan? Pinky, dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa National Culminating Activity ng Tarabasa Tutoring Program ngayong hapon. Ito yung programang nilunsad sa bisa ng Executive Order No. 76 na layong magturo ng mga elementary students na nahihirapang magbasa. Ay pundasyon ng kaalaman at ng pag-uunlad. At sa tulong ng programa ito, kasama na ang Academic Recovery Program ng DepEd, panatala na mapupunan natin ang mga naging pagkukulang sa pagtuturo ng ating mga kabataan. Ang Tarabasa ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon, tinatayang 55,000 grade 2 non-readers na ang kanilang naturuan. At sa ilalim naman ng tatay-nanay sessions, naturuan na rin ang kanilang mga magulang kung paano mag-tutor sa bahay. Ayon sa DSWD, malaki ang parte ng mga magulang sa pagkakatuto ng mga bata. May mga estudyante rin mula sa state and local university and colleges ang nagsilbing tutor sa programang ito. Alam ko na hindi madali ang ginawa niyo, balancing your studies, family life, and your role as tutors and YDWs. So we honor you today. Dahil kung tutusin, kayo ang nagdala ng pinakamalaking pagbabago. Cash for Work, kung tuwagin ito ng departamento, kung saan nakapagtala sila ng mahigit 17,700 na Youth Development Workers o YDW. Pinky, sa naging mensahe rin ng Pangulo, anya malaking aspeto ang kakulangan ng classrooms at guro sa dami ng mga mag-aaral na hirap makapagbasa.
Kaya naman, pinagtutulungan daw ng DSWD at DepEd na mas maipatupad ang programang ito sa mas maraming lugar sa bansa. Pinky. Maraming salamat, Lyja Bonzo, live mula sa University of Makati. Isang malungkot na balita sa mundo ng sports. Pumanaw na ang British boxing icon na si Ricky the Hitman Hatton sa edad na 46. Kabilang sa mga nagbigay pugay si Filipino boxing champ Manny Pacquiao. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Ricky Hitman Hatton. Nabigla ang buong mundo ng boxing nang mabalitaang pumanaw ang British boxing icon na si Ricky the Hitman Hatton sa edad na 46. Natagpo ang patay si Hatton kahapon, September 14, sa kanyang tahanan sa Greater Manchester. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Ang dating light welterweight at welterweight world champion ay nagmula sa maliit na gym sa Manchester, kung saan siya kumayod para marating ang lona ng Las Vegas. Kabilang ang kanyang hindi malilimutang tagumpay laban kay Kostya Tszyu noong 2005, ang bakbakang naglukluk sa kanya bilang isang boxing star. Nakaharap niya ang mga haligi ng sport na ito tulad ni na Floyd Mayweather Jr. at hindi malilimutang laban niya sa Pinoy boxing legend na si Manny Pacquiao, kung saan nanalo si Pacman via knockout. At kahit sa mga pagkatalo, nanindigan pa rin ang kanyang mga taghanga. Sa labas ng ring, hindi itinago ni Hatton ang kanyang pakikibaka para sa mental health at kontra-adiksyon, kaya't hinangaan hindi lang bilang isang mandirigma sa ring, kundi bilang isang taong handang lumaban para magbago. Bumuhos ang parangal para kay Hatton mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinahayag ni Pacquiao ang malalim na pagkakalungkot. Sinabi niya na itinuring niya si Hatton hindi lang bilang isang mahusay na kalaban sa ring, kundi bilang isang matapang at mabait na tao. Dagdag pa ni Pacquiao, ang kanilang laban ay isa sa hindi malilimutang sandali sa kasaysayan ng boxing. Inilarawan naman ni Amir Khan si Hatton bilang hindi lang isa sa pinakamagaling na boksingero ng Britain, kundi isang kaibigan, gabay at mandirigma. Hindi naman makapaniwala si Tyson Fury sa pagpanaw ni Hatton ng ganito kabata. Tinawag niyang isang legend at binigyang diin na iisa lang ang Ricky Hatton. Samantala, nagbahagi ng nakakadurog pusong mensahe ang kanyang kapatid na si Matthew Hatton habang hawak ang kanilang lumang larawan. Ang dating Manchester United star na si Wayne Rooney naman ay tinawag din na isang tunay na mandirigma si Hatton. Ang kanyang minamahal na football club na Manchester City naman ay nagbigay parangal sa pamamagitan ng isang minutong pagpapasalamat bago ang kanilang 3-0 na panalo kontra sa United. Maaaring wala na nga si Hatton, ngunit ang tinig ng kanyang mga tagahanga, ang pagmamahal ng kanyang pamilya at ang paggalang ng kanyang mga kapwa-boksingero ang magpapatunay na ang Hitman ay mananatiling buhay sa puso ng mga taga-subaybay ng boxing sa buong mundo. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Big winner ang The Studio sa 77th Emmy Awards. The show bagged 13 trophies, the most for a comedy in a single season. Kabilang dito ang top prize na Outstanding Comedy Series. Its star and co-creator Seth Rogen also earned his first Emmy for the Best Comedy Actor. I so could not wrap my head around this happening that I literally prepared nothing. I've never won anything in my life. When I was a kid, I bought a used bowling trophy at an estate sale. And my parents were like, yeah, that's a good idea. You should probably buy that. Si Jean Smart naman ang Outstanding Lead Actress in a Comedy Series for her performance sa Hacks. It was also a big night for The Pit, which was hailed the best drama, beating out the likes of Severance, The White Lotus, and The Last of Us. Gumawa naman ng history si 15-year-old adolescent star Owen Cooper, who became the youngest ever male Emmy winner. Nanalo siya bilang Outstanding Supporting Actor in a limited or anthology series or movie. Wow, it's just so surreal. Honestly, when I started these drama classes a couple of years back, I didn't expect to be even in the United States, never mind here. But
I think tonight proves that if you listen and you focus and you step out your comfort zone, you can achieve anything in life. Naging date night din ang Emmys for many celebrities. Making their red carpet debuts sina Selena Gomez and Benny Blanco. The two got engaged last December after 1 year of dating. Head-turners din sa Emmys sina Hollywood veteran Harrison Ford and Calista Flockhart. Other couples included director Taika Waititi and Rita Ora at sina Michelle Williams and her theater director husband Thomas Kail. Now, aside from these couples, agaw pansin din si Blackpink Lisa, who made a surprise appearance on the red carpet. The K-pop superstar made her acting debut sa season 3 ng The White Lotus. And still on the Emmys, nakatanggap naman ng standing ovation ang host na si Stephen Colbert. The comedian bagged the award for Outstanding Talk Series 2 months after CBS announced it would cancel his show. Sa kanyang acceptance speech, Colbert expressed hope that the late-night tradition lasts long. Kwinento rin niya kung paano nabuo ang kanyang show. 10 years ago, in September of 2015, Spike Jonze stopped by my office and said, "Hey, what do you want this show to be about?" And I said, Spike, I don't know how you could do it, but I'd kind of like to do a late-night show, a late-night comedy show that was about love. I realized that in some ways we were doing a late-night comedy show about loss. And that's related to love, because sometimes you only truly know how much you love something when you get a sense that you might be losing it. And 10 years later, in September of 2025, my friends, I have never loved my country more desperately. God bless America. Stay strong, be brave, and if the elevator tries to bring you down, go crazy and punch a higher floor. Una nang sinabi ng CBS na purely financial decision ang pag-cancel sa The Late Show with Stephen Colbert. Kilalang Trump critic si Colbert. Korean series na Confidence Queen nag-shoot sa Philippines. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Payday Monday sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Chenel Dominguez. Chenel, maulan lately ano ang dahilan? Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. So ngayon, meron pa rin naman tayong minomonitor na low pressure area dito sa loob ng ating PAR. Ito'y huling namataan sa layong 475 kilometers west ng San Jose Occidental, Mindoro. So ngayon, mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at patuloy naman na lumalabas ng ating palayo po ng ating bansa. Pero sa inaasahan po natin, yung trough or yung extension nito ay magdadala pa rin ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral dito sa
sa may Northern Luzon, kaya inaasahan din natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Alright, maraming salamat sa iyo, Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Muling bumisita sa bansa si South Korean actress Park Min-young, and this time para sa kanyang shooting ng kanyang new series na Confidence Queen. Spotted ang aktres sa Clark International Airport dressed like a flight attendant. Park Min-young also visited Manila last year for a fan meeting. Ilan sa kanyang hit series ay ang Marry My Husband and What's Wrong with Secretary Kim. Napapanood ang Confidence Queen sa Prime Video. All praises ang netizens kay Donalyn Bartolome kasunod ng kanyang speech sa 2025 Septimius Awards sa the Netherlands. Nagwagi ang 31-year-old Pinay bilang Best Content Creator, and she dedicated the award sa Philippines. In her acceptance speech, she described the country's persistent flooding problem as one of the most heartbreaking issues back home. And every year, communities are displaced and lives are lost, and it's a cycle we've been stuck in for far too long. And I've always believed that prevention is better than cure. And while we hope and continue to push for our government to do better with regards to our flood control systems, we're also taking action into our own hands by planting trees and bamboo. Because influence means nothing if you're not using it to make the world a better place. Thank you, Septimius Awards, for this opportunity. All right. Hindi lang attended by international stars, bigatin din daw ang mga politikong who attended sa launch ng new facilities ng Meralco Theater. Nasa event umano last Saturday, mismong si President Bongbong Marcos who was celebrating his birthday. Ayon din sa mga social media post, tila naroon din ang pinsan ni PBBM na si House Speaker Martin Romualdez. Nag-perform ang Boyz II Men at si Tony Award-winning Phil-Am artist Nicole Scherzinger. Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan reportedly wanted the band Tears for Fears to also be there as a gift for the president. Last year, the English pop rock band Duran Duran also performed at a birthday party for Marcos. And that's it from my end. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Thank you, Monique. Salamat, Monique. Thank you. Yes. Malaking Finally. responsibilidad, Pinky, Oo. Willard, yung committee Oo. na nabuo na sa wakas ni Pangulong Yeah. Marcos na hindi daw nila papakialaman. Oo. No? Sa wakas. Sa wakas, oo. Kasi importante yun even for his presidency. Diyan masusubukan kung seryoso talaga ang administrasyon na mayroong makukulong. Palagay ko, hindi titigil ang tao hanggang walang makikitang makukulong Galit ang talaga. tao eh. Yeah. Oo. Galit oo. tayo. Yeah. Oo, Diba? syempre. Dahil ang dami natin pwedeng paggamitan ng perang yun eh. Hindi ba? And the coverage, 10 years, ano? 10 years worth It of looks like projects. it's 10 years. Wow. The 10 last 10 worth. years. Ang dami nilang gagawin. Actually, yun ang tanong dun eh. How big is the team going to be? Di ba? Kasi, tsaka saan ka mag-uumpisa? Mag-uumpisa ka ba sa 2022 to 2025? Right. 2020 to 20... masyadong malawak kasi yung 10 years. Where do you start? How do you start? And when do you start? Correct. And where do you end? When do you end? Diba? Kailan ang plano yung first... At saka alam mo magandang tanong dyan, how will we be updated? Importante sa tao yun. Kaya yes. tayo nanonood ng House hearing, kaya tayo nanonood ng Senate hearing. But, we have Mayor Benji Magalong mamaya. Yun ang mga tatanungin natin sa kanya. Ayan. Transparency, no? Ng kanilang findings. Is Benji Magalong officially part of the team? Special advisor daw. Special Of the advisor. commission, yes. Anong ibig sabihin kaya nun? Oo nga. Baka sa Norte. Especially sa Norte. Yes, oo. Oo, nakasalalay po dyan sa komite na yan
ang kinabukasan ng ating bayan. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako po si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.